Ahoy, kamusta mga rep pips? Magandang yaman sa inyo lahat. Pakita natin yung aking trade na kung saan tang inang yung hype yan, panay kapal pa ka nangyaring puta. Ganda-ganda ng panalo ko. Pero ko-collect ko yung gold ng maaga eh. Puta, kada bagsak pinagko-collect ko lang kasi alam ko aakyat ngayong araw, lilipad. First day of the week. So ngayon, tutusin, panalo na ako ng katulad ng pinost ko dito sa may Facebook ko. Okay, panalo na ako ng ganito. 689, blah blah blah. So yung total balance ko diyan ay umabot siya ng 781 total balance ko matapos kong manalo, na kung saan ang kapital ko ay $97 lang. $97, tapos around $27 yata yun na na XM bonus. So nanalo ako ng geto kalaki. Anak lang puta, kanina naman okay, kanina umaga ang ganda yung kita na sana yung hinold ko na position para sa araw na itong kasi kahapon nag-trade and scalp ako, nanalo nga ako ng 600 something, tapos nag-hold ako ng at least 20 lot. Bandang umaga panalo siya, tapos utang ina yung bandang hapon puta naglulusaw yung presyo. So ginawa ko, pinagko-collect ko. Ngayon tang ina dyan bandang hapon to gabi, puta naglulusaw naman siya ba, mukhang panalo na yata yung GBP. Okay, medyo nakabawi. Puta, laki ng talo nito kaninang gold eh. So ngayon, may kita ngayon natin dito. Puta, ang dami kong kabobohan nangyari dito. Una, ito, mga pinasunog ko na. Ito yung mga hold ko kahapon na panalo sana kaninang umaga. Hindi lang ako nakapag-TP. Tanginang yung hype yan. Yung nag-4 auto kasi. Puta, biglang naglosaw sa sa 393. Tapos okay lang kahit naglusaw siya, umabot yung temporary loss ko from 150 to 200 something hanggang all the way na umabot ng 500, na kung saan ang margin level ko na lang 71%. Kumbaga yung medyo maaga pa, bandang hapon yon, nag-hover lang yung margin level ko ng 90, 85, 80, 90, 85, 80, basta 80, 90, 80, 90. The moment na nag-below 80, puta na 78, 76, 75, 71 hanggang pinaka-last na lowest niyang pinagsakan na margin level 71. Puta, dito ka na unti-unti pinasunog. 1, 2, 3, 4. Ilan laki niya, no? $83, $87, $80, $31. Matapos kong pasunog yan, at ito, unti-unti ako nagre-recover ng mga pasunog niya. Tapos meron pa akong pinaka last bet na pinasunog, $29 uli. Pero matapos kong magpasunog yun, yan na yung mga trade ko. Tapos ito, pumalpak ako kaninang gabi lang. Pumalpak ako dito sa may sa BTC. Ewan ko ba ba't tinamaan yung stop loss ko pala. Medyo pati itong GBP na to. Okay, tapos ganyan nakita niya panalo, di ba? Tapos bibili ako ng 10 lot ng gold kanina kasi ang ganda ng market structure. Naki-epal kasi ako sa BTC, tumataya lang ng 0.01. Nakalimutan ko, nakaselect na pala o nakasulat na pala sa pag-buy ko 10. Bibili ako sana ng gold, which is 10. Puta, ang nakaselect pala na fair imbis na yung gold, puta yung BTC nabili. Kasi nakaselect lang ako ng 1 lot sa gold. Tapos kapag pindot ko 1 lot, hindi ko napansin BTC pala. Ayun, tinamaan ako ng kabobohan ng puta. Yung maaga-aga pa lang, yung pagkapindot ko, dapat sarado ko agad. Ang temporary loss ko lang noon, around 55. Kung kailang $92 na, doon ko pa nasarado. Tapos matapos ng ilang minuto, yung 118,700 na yan, na average na yan, puta naging 119,000 something. Puta, panalo pa sana to, hayop yan. Panalo pa sana ako.
ang laki pa sana kikitain ko kung na-hold ko man lang siya, kahit man lang si saktong 119,000. Tapos eto, sabi ko maghihigante ako, kaso paghihigante ko walang narating. So tumira ako dito. Geto lagi dapat tira ko 0.02. Nanalo ako na makailang beses sa 0.02 kung tutusin. Kung bakit ba ano yan, eto stop loss to eh. Dito panalo ako barya lang. Tapos mga stop loss tinamaan. So hindi ako nanalo talaga sa BTC. So ngayon, makikita ngayon natin, nag-withdraw na ako ng $500. Inano ko lang, tinransfer ko sa another account na nagsisilbing imbakan account. Uy, puta, lumipad yung yung gold. Tangina niya, kwento ng kwento. Teka, tipin muna tayo mga repapis. Tutusin, pwede ko nga itipin na lang muna lahat. Bibili tayo ng bagong gold. Yes. Hawakan lang natin yan. At bibili tayo ng bagong GBP na kasintulad lang nun. Lagyan na agad natin 1.36 at stop loss, sabi na natin dito, walang pakialam, zero way. Tapos sa may gold naman, ilalagay natin ito versus sa presyuhan kasi ngayon 3,450 at lagay na lang natin kunyari 3,390. Puta, ang laki ng magiging talo mo niya pag ganyan. Is either way, kunyari lang. Okay. So far so good. So, yung total gain kong kaninang 170, nabawasan. Kasi dahil sa kabobohan ko, nagkamali ako dito. 170 original kong kita, bandang alas 7, alas 8 yata. Nabawasan ng 92. So, natira na lang sa akin, around 70 plus na. Pero so far, na-recover ko yung yung dapat kong original yung 170 na panalo. Lagpas pa ngayon 290. Pero unang nangyari dito, yung nagpasunog ako ng geto, ang total loss ko ay umabot ng 312. Mula sa 312 na yung 312 na pasunog ko, na-recover ko siya hanggang sa naging $8 na yung total profits ko. Tapos yung total profits kong $8 naging 170. Tapos mumalpak nga ako sa may BTC, nalinte ako ng 92, so naging 70 something na. Pero so far, kahit pa nanalo pa rin ako ng $219. Ang kulit nga nito, ang kulit na itong trade ko, inang yung hype yan. Panalo ako kahapon, tapos sa bandang umaga kanina, pwede naman na ako makapag-TP kahit between $50 to $60 yun. Hindi ko agad na TP mula sa pinaka-highs na inabot na kaninang umaga ng 402. Tangina, biglang naglusaw sa sa 392 at lumaki yung loss ko noon 150 to 200 hanggang all the way sa bandang umabot ng 500 at doon ko na nga isa-isa sinunog to. Yan, yung sinunog ko, so yung dapat kong kitang almost around 700 something, whatever, parang ganoon, almost 700, nalusaw yung 312 kasi nga pinasunog ko nga. Pero yung 312 na yun, na-recover ko at panalo pa ako ng 219 ngayon, which is ngayon gabi na, which is tapos na ako mag-trade kung tutusin. Dapat talaga yung mga position ko kanina dito na tinake profits natin, i-hold ko lang talaga yun dapat kinabukasan. Kaso syempre may instant pera na, ayaw mo pa, dito tinake profits lang natin, tapos kumuha na uli ako ng bago at pwede rin ako mangolekta kung tutusin ng BTC kasi may nakikita akong malaking possibility o probability sa BTC. Kunya, hold lang ko ng 0.01, mga ganon. Pero see the way, itong gold at GBP, parehas, magandang banatan. Lalo na, nakarampa, sinasabi ko sa estudyante ko, starting Monday, around 400 something na ang magiging kalangaran. At yun na nga, nangyari, Wednesday, nasa around 400 na. Sino mag-aakalang kahapon, nag-EMA ito. Tapos ngayon, puta, almost EMA ulit. Kung bakit tinamaan yung WMA na 40 something na fluctuation. Versus kahapon, puta, ang laki na naging fluctuation. Lupit niya, magkasunod na araw, nagpa-fluctuate ng super ganda. Dalawang araw ko nakapag-take advantage. Puta, ang dami kong pinag-collect kanina. Kung bakit ba naman kasi, isipin nyo, yung collection ko dito, 400, 401, 399. Yan yung hinol ko
kahapon dahil alam kong potential sisiklop ngayon. Tang na 400 samantalang magkano pinakahayas nga 430. Utang inang yang hype yan. Sa 5 lot na ito, panalo ka ng $30. So, $30 times 5. Magkano ngayon $30 times 5? 150. Puta dito pa lang 150 na. Tapos dito another 150, 300 na. Another 150 ulit. Nang inaano magkano na yung 450. Dito $30 times 2 o di $60 sana, di ba? Ito pa. Puta 150 na naman uli sana to o 3,389 lang. Puta hindi lang $30 ang kikitain diyan, kundi around $40 pa. $40 times 5. Putang ina yung hype. Yung pinagkukolekta kung bakit ba naman napindyokan putang kagaguwa. Di lalo na ito. Kahit mataas ito eh. Kumbaga, kanina kasi, yung around 9 o'clock, 9:30, in-expect ko yung pump and dump, which is nag-dump nga kanina. Matapos siya mag-dump, umakyat naman at nanalo ko. So, bago pa ako malintikan, inilagyan ko ng stop loss na kung saan maliit lang yung talo, di ba? Bago malintikan. Pero mula sa 405 na yan, 3,405, puta naging 3,430, hayop yan. Ang ganda sana kita dyan, no? $25 times 10. Putang inang yung hype yan. Sa ano pa lang sa 5 lot pa lang, puta magkano na? 100. $200 sana kita niya, no? Tang ina yan, no? Kaganda ng mga collection ko. Kahit naman ito, malaki din sana kita niya ito. 415 versus 430, di mga ano to, at least 15 ang kita niyan. Eto lang tang ina kasi bobo, nagkamali ako dito. Bibili ako ng ng at least 1 lot lang na ng gold. Kung bakit ba hindi ko nakita. Kaya yung mag-trade ng multiple trades kasi minsan nagkakamali talaga ako. Sa madaling salita, minsan nagiging tanga bobo rin ako. So eto naman, yung tumaas yung simiklab yung presyo, tinanggal ko na agad ito kasi baka mag-reversal nga. So ngayon, 3,423 yan. Versus ang pinakahas lang, 3,430. Versus yung record natin doon, di ba? Kaya pinasunog ko na agad yan, 3,405 dito. Tapos yung isa naman, pinasunog ko ng paloko, 3,427. Ang daming pinagkukolekta po na ang laki sana. Mula sa $97, naging 800 something. May around almost 800. Hanggang all the way ngayon, makikita natin, nag-withdraw ako ng 500. Diba? Ito, 500. Nag-withdraw ako 500. 500 plus 491. Di magkano ngayon? 991, diba? Galing sa kapital na 90, around 90 lang. Galing sa kapital sa $97 lang. Ganda ng na ito. Nakita natin dito, ito yung araw ngayon versus yung kahapon, Monday. Makikita ngayon natin, nag-deposit ako kung tutusin ng $97. Tapos nag-withdraw ako. Kaso nag-bounce back sa account ko. Kaya nangyari, ang deposit ko, imbes na $97 lang, naging $197. So, dapat kita ko dito, sabi daw dito, kita ko 408. Pero talagang tunay kong kita yung araw na yan, Monday, ay yung katulad ng pinost ko. Ito dapat kita ko dyan, 689. So, 689, nagpasunog ako kanina, 312. Yan na lang kinita ko sana. Pero yung 312, na-recover ko nga. At all the way hindi lang basta naka-recover kanina, kunti nanalo pa ako. So, dito ako nag-deposit ng $97. At hindi natin mapindot. Patay tayo dyan. Mula dito, hanggang ditong araw na yan, makikita natin ganun pa rin yung deposit. So, makikita natin, sumatotal, $908 ang total profits. Kasama na yung katangang kabobohan ko sa pag-trade at yung mga sunog ko. Nakita nga natin total trade ng mga ilang panahon na yan. Makikita natin kung ilan. Ang dami yan. So, ayan yung mga trade ko. So,
guys nyo, hindi all the time na magiging perfecto yung trade mo. Pero kung titignan natin yung trade ko yung nakarang araw, itong Monday. Ito yung trade ko yung Monday. Yeah. Tingnan nyo ha. Unang page, walang mali. Pangalang page, walang mali. Pangatlong page, pang-apat na page, wala pa rin mali. Pang-limang page, walang mali. Pang-anim na page, walang mali. Pang-pitong page, walo. Diba? Eto, mga bago na to. Kanina ko lang to mga pinasunog. Kasi nga, kahapon kong hold yan at kanina ko lang pinasunog. Pero sumatotal talaga, love set yung trade ko yung Monday. At ito naman yung Tuesday, trade ko ngayon, July 22. Kung makikita natin, ang dami ko rin mali. Isa, dalawa, tatlo, apat, diba? 5. Hindi yan totally mali, kundi talagang pinasunog ko talaga. Isang bagay lang ang mali ko dito. Yung nagkamali akong napabili ng PTC. Yung mga geto, hindi mo basta i-consider na mali kasi unang-una kang tinga lang yan eh. Puta, kahit matalo ka pa tenda, tinga lang yan. Matalo, i-versus mo sa mga ginagain ko, pinapanalo ko, panis, di ba? Yan, ito lang talagang tunay na mali dyan. Yung the rest talagang sinadya kong pasunog. You see the way, lahat ng kulay rin na yung mga mali. Pero kahit mali yan, panalo pa rin ako at least kahit paano. Nadagdagan yung kita kahapon ng around 290 na nanggaling nga lang sa $97 na kapital. Mula dito Monday, papunta dito sa panahon na to o dito. You see the way. Ito kasi madaling araw na ngayon, kaya 23 na. So far so good. 900 ang kinita sa loob ng 2 trading day. Medyo pumalpak nga lang ako kaya na-secure ko lang ngayon 200 something at ayoko na mag-trade gabi na. Guess nyo?